Iyon, hindi na po pinag-uusapan dito kung ano man ang aming mga lugar sa Pilipinas. Kami po, Ama, isang Pilipinong na may pagmamahal sa bansang Pilipinas. At naniniwala po kami, Ama, na ang tunay na pagbabago ay inyo pong ibibigay kung maluluklok ang tunay na may tapat at pag-ibig sa bansang Pilipinas. Napakarampan po ngayon ng korupsyon sa bansang Pilipinas. Nakita po namin ang mga kalokohan ng gobyernong ito at naniniwala po kami, Amang Banal, na inyo pong iluluklok ang mga karapat-dapat sa bansang Pilipinas. Naniniwala kami, dakilang Ama't nagsasama-sama kami, na inyo pong iluluklok ang mga tapat at may pag-ibig sa bansang Pilipinas. Po ng mga DDS Alberta sa pamumuno po ni Kuya Benji. Sa mga nagbumiyahe po sa malalayong lugar, we'd like to acknowledge yung mga kababayan natin from Lethbridge! Ikawan yung kamay nyo, pagkaliwan nyo mga kamay nyo. Lethbridge, malayo na. From Calgary! From, saan pa ba? Wetaskiwin! And of course, dito sa Edmonton! So, maraming pong salamat for being here kasi malaki pong bagay na nakikita natin ng bagay dito sa tayo po nagkatipon, hindi po nagsasama-sama because that's how important the information dissemination is. Kasi alam po namin sa kasalukuyan nangyayari ngayon, kaliwat kanan po ang mga campaign rallies sa Pilipinas and lately lang po yung very successful Cebu People's Indignation! Woo! Mga Cebuano! Mga Bisaya! Nakita natin ang pagkakaisa ng ating mga kababayan sa Cebu sa pangunguna ng mga Duterte supporters. So, andito po kami on behalf of SMNI, of course, and QOJC, our Balangit Pastor po. Salamat po sa pagkakaroon na binigay sa amin na ikampanya po namin si Pastor. So, hindi po liit sa kaalaman natin lahat na Pastor is a victim of political harassment. So, he himself cannot campaign for himself. Kaya kami na lang po ang gumagawa nito for Pastor Apollo C. Quiboloy. And of course, ang PDP Laban! Ayan po. So, gusto ko lang pong i-share mga kababayan, no? So, sinabi nga ni isang political analyst, si Professor Malutikea, first time in the history po na nagkaroon ng very massive, comprehensive, and successful campaign na hindi po present ang kinakampanya, ang nakakampanya mismo. Wala po doon ang mismong kandidato. Pero very successful nationwide. First time in the history po nangyari yun. Dahil po yun po ang tinagin po sa amin ni Pastor Apollo Quiboloy ng pagmamahal sa bansa and of course for the rest of the PDP Laban that he was officially adopted by the PDP Laban. So ngayon po mga kababayan, we are officially supporting PDP Laban and of course Pastor Apollo C. Quiboloy. So yan Gab, come here. Si Gab, alam mo tagal na kami nakilala no? So kailan kami nakilala ni Gab? Gab is from Jansan. So if you want to hire Gab sa mga events niyo, very professional, walang kahirap-hirap. Impromptu, ready siya. So, i-hire nyo siya. I-hire namin siya sa SMNI. Salamat po ate. Parang ikaw po pala yung na simula kayong araw na to. Anyway, maraming salamat po ate Dina. Siyempre sa invitation ngayong araw na to, sa pag-invite sa akin na makasama ka na ko it's an honor for me. At siyempre maraming salamat din. Ate Marta Silvergi. Ako, wala ako sila na kung hindi ko makikilala si ate. Iba na nangyayari sa Pilipinas. Gawin natin tama. Ituloy natin ang tunay na pagbabago. Mabuhay ang lahat. Maraming salamat. Bago lang po ako dito sa Canada, kaya ang puso ko po ay Pilipino talaga. Diba? Ang naano ko lang po, kaya nagano kay Kuya Benji, itong nangyayari sa atin. Si Pastor talagang tinano lang sa political harassment talaga yung ginawa sa kanya. Dahil siya po'y sumusuporta sa ating Pangulong Malugod na sumusuporta lahat ng mga resources ng tayong mga issue. Talagang si Pastor po ang unang inaasahan lang ng ating Pangulong. Hindi po yan totoo. Sila po ang suka. Sinusuka. Suka. Ngayon,
Sa tingin ko, kaya nagkaganon na si Inday Sara lumipat doon. Kung nasundan nyo lang, meron ako isa. Mag-private na lang ako sa farm ko. Sa nangyari sa buhay ko. Then 1 week after, one of my co-workers in the trade school sent my questionnaire. Then the PDP arrived, work permit for 8 years. Oh my God, I will go to Canada. No, my co-partner here is here. Herbert, he was now our Vice President and Secretary in Moncton. No? It's so it's very hard to live in the country, no? Especially today. No? SMNI, sinuportahan siya. Pero ano ang ginawa nila? Tinanggalan nila ng prangkisa. Tinanggal nila sa ere ang SMNI dahil lang gustong tumayo ni Pastor sa tama. Sinabi ni Pastor sa amin, pagdating sa tama, huwag kayong luluhod sa mali. Tayuan ninyo ang tama. Lahat ng mga naririnig po ninyo about po kay Pastor, hindi po yung totoo. Diba, nakita ninyo? Kung napakinggan po ninyo yung speech po ni President Trump po last time, isa po kami sa mga biktima nun sa US. At sila rin po ang may kapakanan nun. Who's working in Canada and happy that they are already into something that is very important to our country, like again, utilizing your political rights to elect the candidates that will steer our country into the path we all wanted to go. I want you to consider supporting us, myself, and the other members, adopted members of the PDP Laban. Kilala naman ninyo silang lahat. Kasi baka mayroon po makalimutan magalit sa akin. Lahat po ng PDP Laban candidates at lahat po ng kinatap. Kung kami po ay nasa inyong kategorya, sasalamatan po namin kung kayo po'y tutulungan ninyo sa susunod na election. Magandang araw po, KOJC Canada. Ako po, si Atty. J.B. Hinlo, ang kaalyado ni Pastor Tibuloy na kasama sa PDP Laban Senatorial Lineup. Ngayong araw po, magsisimula ang ating kampanya, official campaign. Kailangan po namin, we need all your support. Lahat po ng OFW sa buong bansa ng Canada at sa buong mundo. Tulungan niyo po ang lahat ng kandidato ng PDP Laban. Hindi po namin kakayanin na harapin ang administrasyong Marcos kung kami po'y pababayaan ninyo. Tulungan niyo po kami at ipakilala at alamin ang aming mga programa. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Philip Salvador, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lambino, Congressman Marcoleta, saka si Pastor Apollo Tibuloy na siyang inaapi ngayon ng ating administrasyon. At isama niyo na rin ang nag-iisang kandidato ng PDP Laban na Tubong Visayas. Ako po, si Atty. J.B. Hinlo, kakampi ng KOJC, kakampi ni Pastor Tibuloy, kakampi ng Bayang Pilipinas. Salamat. Hello! Binabati ko po ang lahat ng Pilipino sa Canada. Ito po si Atty. Jimmy Bondok. Maaaring nakilala niyo ako bilang musikero or naging public servant at ngayon po isang senatorial aspirant. Ako po ay ngayon nakikiisa sa KOJC para sa maraming dahilan. Ngunit ang aking pakikiisa kay Pastor Tibuloy ay dahil sa pagnanasa natin na baguhin ang ating bayan. Para naman kayo ay, ang marami sa inyo ay makauwi na. Gusto po natin ng bago at totoo na mapayapang Pilipinas. Kaya po mga mamarapatin, sana po hindi nyo makalimutan ang PDP Laban. Sino-sino ba yun? Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Kuya Ipe Epektibo Salvador,
tatlong abogado, Raul Lambino, JB Hinlo, at ako po si Jimmy Bondo. At ang aming dalawang guest candidate si Congressman Dante Marcoleta at si Pastor Tibuloy. Kami po ay umaasa na kami ay bibigyan ninyo ng pagkakataon ng mga boses ninyo sa Senado. Maraming salamat po and come home soon. Magandang gabi sa ating lahat. Ito po si Senador Mato de la Rosa sa ating mga Duterte volunteers sa Alberta, Canada, sa pamamuna ni Kuya Benji Lindo, at puso po ako na napasalamat sa iyong suporta at paninindigan para sa ating adhikain. Malaking inspirasyon po kayo sa amin upang ipagpapatuloy ang laban para sa isang mas maunlad at ligtas na Pilipinas. Ang inyong pagmamahal sa bayan, kahit malayo kayo, at ay patunay ng ating pagkakaisa. Kasabay nito, hindi kaya ito kayong suportahan ang ating mga PDP laban sa editorial candidates. Mga lingkod bayan, handang ipaglaban ang interes ng sambayanang Pilipino. Magtutulungan tayong lahat para sa kaunlad ng ating bansa. Mabuhay kayo, mabuhay ang Pilipinas. Coming from our former President, Rodrigo Duterte. Maayong gabi, maayong ginatulong na irali karon o magpagawas ko sa akong sentimento sa akong mga kandidato na akong ipilit na ko para ubad din purong tarong din na tao. Si Pastor Diyos nun, maayong tao, bukan. Huwag na ko'y makit ang sayo niya. Umuna sa Senado sa Pastor. He will be good conscience. Siya ay pwede mag-conscience sa good conscience sa Senate. Ito lang sila dito lecture sa maayo o sa tarong sa dili. Pastor, akong bitanaw mamuhin magda sa kapagkuhan niya sa Senado para sa Diyos. So, Pastor, I wish you luck. Kuyawang na mga tao na butohon ninyo, butohin mo, Pastor. E dili mo maay. Lord Bongo. Magandang umaga sa mga kababayan ko, mga pinakamahal ng kababayan sa Canada. Maraming salamat sa tiwala at support ninyo para kay Pastor Tibuloy at sa Kapanahan sa Bayan ng Party List. Hindi naman siguro rin sa kaalaman ninyo na si Pastor, katulad ng sinabi ni PRRD, kapag kabinota natin yan, kapag nailublok natin yan sa Senado, lilipad ang Pilipinas. At hindi ito salita lang. Nagmaraming resibo si Pastor sa atin. His whole life is his resibo to the Filipino people. Ano bang nagawa ni Pastor Tibuloy? Kahit na hindi pa uso noon, wala pang NTFL ka. Mag-isa na lumalaban si Pastor at ang KOJC sa mga enemies of the state, ang CPP, NPA, NDF, mag-isa silang lumalaban noon. Kahit na yung mga pangulo noon ay kakambit ng CPP, NPA, NDF. At lumipad ang Pilipinas nung binigyan kami ni Pastor sa NTFL ng programa sa SMNI. Ngayon, ang Pangulo ngayon ay kaibigan na naman ng CPP, NPA, NDF to
tumigil ba ang SMNI? Tumigil ba ang KOJC? Tumigil ba si Pastor na lumaban sa CPP-NPA, NDF? Hindi sila tumigil. Hindi tumigil si Pastor, tuloy-tuloy pa rin. And it has cost him his liberty. And yet has he stopped? He hasn't stopped. What does that mean? What it means is that he is a man of integrity. And this is what we need in our country. Napakaswerte natin ngayon. Makikita natin ngayon, ibig sabihin kapag ang Pangulo ay walang integridad, hindi lang ito salita. We are living this nightmare right now. We are living a nightmare of a Congress and a Senate full of corrupt officials. Ang binigay sa at distraction ay ang salita nila, puro salita. Lalo pa ngayon na papunta tayo ng elections. Pero si Pastor, hindi siya ganon. Napilitan lang siya ngayon tumakbo bilang senador. At ako'y naniniwala na napakaganda forces have really converged so that Pastor is now running and offering his life to our country. But he's not doing anything new. This is something that he knows because this is what he's done all his life. So my friends, I hope we are going to be the kind of people that will stop voting into office corrupt people like Ivy Marcos, and we are going to be the kind of people that have enough brains in our head, enough love in our hearts for our country and our fellow men, that we are able to put into office someone like Pastor Kibuloy. And I'm asking the very same thing about Epanao Sabena. None of us in Epanao are politicians, none of us. And none of us have billions and trillions to spend, because we believe that this is deeply embedded in our electoral system is corruption. When a politician spends millions and billions for his campaign, then he's not there to serve the Filipino people. He's there for business. He's there to get it back. He's there to steal from the Filipino people. And like Pastor, who we try to emulate in Epanao, our lives have also been nothing but service to the Filipino people. And whether or not we win or we lose, tuloy-tuloy pa din ang laban sa CPP-NPA, tuloy-tuloy pa din ang laban sa katiwalian sa gobyerno, at tuloy-tuloy pa din ang pagserbisyo sa Pilipino, kasi yan ang record namin, yan ang track record namin sa Pilipino Store. So, sana kayo ay, sana biyayaan kami ng tiwala at support ninyo. Maraming salamat. Mabuhay at maraming umaga, tanghali, gabi, Balita ko meron daw po kayo mga nagaganap na pagtitipon dyan at sigurado ako magiging masaya yan katulad ng aming natamayaan dyan sa Hong Kong. Well, takad lang, konti panahon pa, makakaraos din tayo. Siyempre, kailangan natin yan itaguyod itong mga plataforma ng Pastor Apollo. Actually, just last time, nagkaroon po kami ng pag-uusap at sobrang ganda ng kanyang mga visions para sa Pilipinas. Hindi na ito para sa atin, kundi para sa mga future generations natin. Hindi tayo kailangan actually ni Pastor Apollo. Mas kailangan natin si Pastor Apollo para sa mga kamag-anak ng Pilipinas. So, kapag lang, kapit lang, kayo nang bahala dyan, kami nang bahala din sa paglaban sa Pilipinas. Alam niyo naman, hindi tayo rito, kaya napakapalan din yan, pero laban natin nang itinuro sa atin ng Pastor Apollo na hindi ito sa papayag na makarelay ang ating mga pagpapayag. Kaya nandito tayo ngayon malaman sa araw-araw, kahit gano'ng madaling araw ang ating sitwasyon, hindi tayo namang pinaglo. Kaya alam natin na meron tayo ng Pastor Apollo na nasa dito. At in the future, marami nasa natin yung servisyo at quality ng pamumuno ni Pastor Apollo. Kaya more power sa KLC, sa Canada, at sa lahat ng mga attendees. Hindi po kayo nadamay ng susuportahan at sinusuportahan. Pastor Apollo ng BCP, maraming may iba sa inyo na hindi makakaboto, yung ating mga kamag-anak sa Pilipinas. Kung nais po ninyo magkaroon ng paginhawang pamumuhay peaceful at yung zero corruption na type ng gobyerno at pamamalakad, number 52 sa mga. Maraming salamat po. Isang malaking karanalan ang may paabot ng aking mensahe sa Duterte Volunteers Alberta, Canada chapter ng pinamumunuan ni President
LGBT. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa adhikain ng ating minamahal na partido ng PDP. Asahan niyong dodoblehin ko pa ang sipag sa pagsiservisyo at pagmamalasakit sa lahat ng minamahal kong mga Pilipino. Dahil bisyo ko ang magserbisyo at ako'y naniniwala na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Sa aking mga kasama sa PDP, ipagpatuloy natin ang pagkakaisa at pagtutulungan tungo sa kaginhawaan ng mga mamamayan at kaunlaran ng ating bayan. Naway tayong lahat ay maging matagumpay sa ating pinaglalaban. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Palapakan po natin. Araw sa lahat ng mga Pilipino sa makarating ang aking boses ngayon. Ako po si Pastor Apollo C. Tibuloy at tinatanong kong isang malaking karangalan na maging bahagi ng kaganapang ito at magigay sa lineup ng Duterte senatorial candidates. Isang pagpupugay sa aking kaibigan, ang chairman ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, PDP Laban, former President Rodrigo Duterte. Malugod ko rin minabati ang mga opisyalis ng partido, Vice Chairman Alfonso Cusi, President Senator Robin Padilla, Vice President Sebastian Baste Duterte, Secretary General Amy Torrefranca Neri, Treasurer Isabel Zamora, Auditor Senator Christopher Bongo, Vice President for Luzon Eric Martinez, Vice President for Visayas Michael Rama, Vice President for Mindanao Senator Ronald Bato de la Rosa, Executive Director Astra Pimentel Naik at sa lahat ng mga mahuhusay na membro ng pamumuan. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa akin. Ako ay kaisa sa mga isinusulong ng PDP Laban na sa loob ng 43 taon ng pagkakataon nito ay lalaban para sa pangunahing karapatan ng Pilipino. Isusulong ang mga reforma ng pamahalaan upang maging lalong inklusib ang bansa pagdating sa paglago at paninindigan para sa katotohanan. Sa liderato ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, naranasan ng Pilipinas ay sa golden age of renaissance pagdating sa infrastruktura, ekonomiya, maging sa peace and order. Nilabanan ng ating Pangulo ang makakaliwa at komunistang grupo at illegal na droga, mga salot sa lipunan. Dadalhin natin ang laban na ito sa Senado at gagawa ng mga batas na tututok para mabigyan na maginhawa at mabuting pamumuhay ng bawat Pilipino. Tatapusin natin ang laban na ito sa pamamagitan ng pagpuksa ng korupsyon. Huwag natin hayaan na ang kaban ng bayan ay lapastanganin ni naman. Ang mga opisyal ng gobyerno, lalo na ang mga mambabatas, ay may tungkulin na proteksyonan ng pera ng taong bayan. Hindi ito dapat gamitin kung saan-saan, lalo na sa pansariling interes lamang. Ang pera ng taong bayan ay para sa pampublikong kapakanan, hindi sa pulsa ng kung sino man. Galit ang mga Duterte sa mga korap at magnanakaw. Galit ang PDP lamang sa korupsyon at katiwalian. Ako rin bilang isang kandidato sa partido ng PDP lamang ay titiyaking walang korap sa gobyerno at walang magnanakaw sa pera ng bayan. Maasahan niyo ko sa bagay na yan. Ang dahilan ng mabilis na paglago ng Kingdom of Jesus Christ ay dahil sa zero corruption na pamamahala. Sa PLDT walang korupsyon, bawal ang magnanakaw at korap sa KOJC. Ako'y naniniwala na nagkakaisa ang mga Duterte senatorial candidates sa layunin ito laban sa korupsyon. Hindi man ako makasama sa araw-araw na pangangampanya dahil sa kalagayan ko ngayon. Sama-sama tayo
ayusin natin ang Pilipinas. Vote straight PDP laban. Number 10, Number 22, Senator Manuel Rosa. Number 28, Senator Bongo. Number 30, Attorney J.B. Hinlo. Number 34, Attorney Raul Lambino. Number 38, Congressman Rodente Marcoleta. Number 58, Philip Salvador. At ang inyong lingkod, Pastor Apollo Siki Buloy. Number 53 sa kanila. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas na ating mahal. Bakit kailangan ng isang Pastor Apollo Buloy sa Senado? Una sa lahat, napagpalang araw sa aking mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo saan man umaabot ang aking piling. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay sa akin ng korte na makapag-record ng video para ipakilala ang aking sarili at ipahayag ang mga plataforma at plano para sa bansang Pilipinas kung sakaling palarin at maging isang senador. Nagpapasalamat rin ako sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Chairman ng PDP Laban, at Senator Robin Hood Padilla, Presidente ng partido na ako'y ginawang kabilang sa mga Duterte senatorial candidates na may isang layunin para sa mga Pilipino. Isang malaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng lineup ng mga Duterte na kinikilala sa kapuri-puring liderato nito sa Davao City o sa Pilipinas nang siya maging Pangulo ng 6 na taon. Marahil tatakang karamihan sa inyo tungkol sa aking pagtakbo sa kabila ng aking kalagayan ngayon. Ako po si Pastor Apollo Siki Buloy, leader ng isang religious community, ang Kingdom of Jesus Christ. Wala man akong karanasan sa politika, ngunit malawak ang aking pangunawa sa pamamahala at pangangasiwa. Sa katunayan, sa loob ng 40 taon bilang pastor ng Kingdom of Jesus Christ, nailangan ko ang pamumuhay ng mga miyembro at misyonaryo sa KOJC at naitatag ang ilang mga organisasyon na tumututok sa pagpapahalaga sa tao na matugunan ang kanyang pangangailangan. Ito ang aking Exhibit A, ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Limitado na ang aming resources, ngunit napalago ang simbahan mula sa Davao City hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula pa noon, aktibo rin tumutulong ang KOJC sa lipunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga humanitarian programs. Naitatag ang Children's Joy Foundation Incorporated na nagbigay kalinga sa mga batang naulila at napabayaan. Ang Keepers Club International ay may mga programang naglalayo, mailayo ang mga kabataan sa pinagbabawal ng droga, ma-recruit ng mga makakaliwang grupo, at iba pang masasamang impluensya. Maraming scholars na nakapagtapos at naging mga profesional mula nung may tayo ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Mula 2020, meron ng 112 na J. Marian lawyers ang na-produce ng JNCMI. Noong 2024, may 26 na bagong mga doktor ang na-produce ng College of Medicine. Kinikilala rin sa iba't ibang larangan ng academic excellence, moot court and debate, campus journalism, research at sports. Ang advokasya para sa kalikasan at malinis na kapaligiran ay binigyan pansin sa pamamagitan ng Sunshine Philippines Movement. Kada linggo, ang mga volunteer ay nagsasagawa ng tree planting activities at cleanup drives. Ang United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL upang bigyan pansin ang mga pangangailangan ng mga katutubo, ang mga nasalanta ng kalamidad at iba pang sakuna ay tinutulungan sa pamamagitan ng mga relief operations ng SMNI Foundation Incorporated. At bilang honorary chairman ng Sunshine Media Network International o SMNI, ang mga programa natin sa radyo, telebisyon at digital media
ay nakatutok sa pagpapaunlad ng bansa o nation building. Napatunayan natin na sa KOJC na kapag ilalagay ang pera sa pwastong pinalalagyan, walang maghihirap o maiiwanan. Dahil sa karanasan ito, ang pangunahing sinusulong ko sa aking pagtakbo ay zero korupsyon. Kalamak ang korupsyon sa ating bansa ngayon at nawawala ng tiwala ang taong bayan sa ating pamahalaan dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pag-handle ng buwis mula sa pera ng mga mamamayan. Kung ako ay magiging senador, ako ang magiging tagapagbantay ng pera ng bayan. Sisiguraduhin ko ng pera ng mamamayan ay may lalaan para sa kaginawaan at magiging tugon sa bawat pangangailangan. Ako ang magiging pambansang konsensya o national conscience dahil naniniwala ako na walang bahid na korupsyon ang aking pagkatao. Dapat nang wakasan ang sistematikong korupsyon na nagdulot ng kahirapan at kasiraan sa ating bayan. Naniniwala ako na malulutas ang problema nito kung papapanagutin ng mga opisyal ng pamahalaan na nangangasiwa sa budget, lalo na sa mga kinagawa o representante ng mga distrito at pamayanan. Kailangan mayroong tapat na pag-uulat nito para maging mula ng taong bayan kung saan napupunta ang kanilang mga buwis. Kaya nga, isusulong rin natin ang death penalty para sa mga corrupt official ng pamahalaan. Para sa mga bawat kandidato na nais maglingkod sa bayan, ay pipirma sa isang covenant with the people at mangangako na hindi galawin ang pera ng taong bayan. Haharap sa isang truth commission kung saan mananagot ang opisyal kung sakaling mayroong paglabag at nagalaw ang pera mula sa kaban ng bayan. Ito ang focus ng aking plataforma dahil naniniwala ako na hindi pagpapalay ng Diyos ang aking bayan kung mayroong magnanakaw at mga tiwali sa pamahalaan. Kalakip nito ay paglalaman ko ang justisya at katotohanan, kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang isang spiritual leader na nakaranas ng political harassment dahil sa ating mabuting prinsipyo pagiging malapit sa pamilya Duterte, naunawan kong bigat ng pangapit kawalan ng justisya bilang isang political prisoner na kinulong na walang kasalanan. Naniniwala ko na panahon na upang magkaroon ng tunay na leader sa Senado. Huwag natin hayaang manaig ang mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Tandaan, ngayong eleksyon, ako si Pastor Apollo Kibuloy, ang tutulong ng Pagkakulito. Death penalty sa mga kurap, ang darambong magnanakaw, tuloy ang pagsugpo sa salot ng droga, CPP, NDF, tagapagtanggol ng mga mamamayan laban sa abuso ng gobyerno, makakalikasan, kalinisan, ay kagandahan at kalusugan. Linisin natin ang Pilipinas mula sa mga kurap at magnanakaw. Pagandahin natin muli ang Pilipinas at bayabungin ang mga halaman, bulaklak at mga puno sa kapaligiran. Isulong rin natin ang National Super Highway System sa bansa na mapagkakabit-kabit ang bawat isla at pulo upang maging madali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ayusin natin ang Pilipinas. Gawin natin first world country ang bansa. Hindi ito sumiliyan. Simulan natin na eleksyon. Pilipinas, subukan natin ang bago at may resibo. Ako si Pastor Apollo Kibuloy, number 33 sa inyong parota, ang inyong boses at pagkakasulan ng zero korupsyon. Yung tulong tayo na may sa katuparan ng pangarap ng bawat Pilipino, kapayapaan, kapatagan at kasiguruhan sa buhay. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Pastor
Apollo C. Kibuloy. Nakita niyo po ng mga kababayan, Pastor po is currently in the custody of the authorities po sa Pilipinas. No? As he has said po na he's a victim of political harassment. So, kinulong po si Pastor ng inosente. So, yan po ang trend nga tingin sa Pilipinas. So, Ka-Eric has more to share po about this. And of course, if you want Philippines to become a first world country, iboto po talaga natin si Pastor Apollo C. Kibuloy. We ourselves from the KOJC and SMNI, we know very well who Pastor is and kung paano po talaga siya mag-manage. So, Pastor is really into management by result. So, hindi pwedeng binibigyan tayo ng pondo ng ating mga kababayan from the taxes na walang resulta. So, pag ikaw binigyan ka ng pondo, kung ikaw ay politician, talagang sisiguraduhin ni Pastor na hindi makakalusot ang mga corrupt sa gobyerno. Sa Brota kayong April overseas online voting and Mayo po sa Pilipinas. So yan po, Pastor Apollo C. Kibuloy, as a private citizen, marami na po napatunayan, marami na po nagawa si Pastor, and for more details po mga kababayan sa nangyayari sa Pilipinas, I would like to introduce from Empanao Party List, Mr. Jeffrey Ka-Eric Celis. Palakpakan po natin lahat. Thank you, Nina. Thank you for staying on. Gabi na, no? Nung ako po i-recruit noon sa CPP, NPA, NDF, ang live mo sa first topic, pag ikaw po binigyan ng indoktrinasyon. Ang title ng subject na yun ay Mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Bahagi po ito ng tinatawag na MKLRP, maikling kurso sa lipunan at revolusyong Pilipino. So hindi po kami nagiging rebelde out of nowhere. Hinuhulma po ang aming kaisipan sa isang paniniwala na ang isang bahagi may katotohanan, pero yung isang bahagi ay delikado sapagkat dinadala kami doon sa marahas na buhay na humawak ng armas at lumaban sa gobyerno. Yun lang ang hindi maganda. Pero may mga bagay na totoo doon sa itinuro sa amin. Okay, itong tanong. Sino dito ang hindi maniniwala kapag sabihin ko na mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino? Tama o hindi? Ang hindi tama, yung dalhin kami sa paghawak ng armas, pumatay ng kapwa Pilipino, mag-rebelde at dumanan ang dugo. Yun ang medyo hindi katanggap-tanggap. Pero yung sinasabi sa amin na mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino ay totoo. Number one, there are only 13 families. Take note, mayroon lang pong 13 na pamilya ang nagpo-control ng 80% ng buong kita ng buong bansa. 80% of what the Philippines earns is only shared and controlled by 13 families. Ayala Sobel, Lusyutan, Ramon Ang, ang mga may-ari ng mga bangko, Henry C. So 13 families lang ito, mga Lopez. Ito ang tinatawag ni Tatay Digong na oligarkiya. There are only 13 families. Razon, si Enrique Razon. There are only 13 families, hindi kasama ang mga Duterte. Oh, Villar kasama. 13 families. Controlling and sharing every year ng 80% ng buong kinikita ng buong bansa. And there are only 300 families na nagpo-control ng buong politika mula sa presidente hanggang sa barangay. 300 families lang po ang kinoconsider na dominant political families. Okay. So saan ang pamilya Marcos? Saan ang pamilya Romualdez kung wala sila doon sa top 13 families? Ang tawag sa kanila po ay yung unang 13 families, ang tawag dyan technically, in the term of political economy, ang tawag po dyan ay mga bourgeois monopoly capitalist. Medyo malaki yun but a big word. Borgesia, komprador ng mga monopolista. Ang mga Marcos at Romualdez ay hindi borgesia komprador.
Sila ang tinatawag na burokrata kapitalista. They are in the government to make business and make government as a source of fund. Ang tawag dyan ay bureaucrat capitalist. So ang burgesya, komprador, monopolista ay mga negosyo. Pero they influence the government. May isa pa palang bloke ng mga pamilya na ang kanilang pinagkakakitaan para yumaman at tumamal ng yaman ng bansa ay ang pagiging bahagi ng gobyerno o pagkontrol ng gobyerno. Ang tawag sa kanila ay mga burokrata kapitalista. Bureaucrat capitalist. Exactly kung bakit hindi bilong o hindi nababagay ang mga Duterte na burokrata kapitalista sapagkat hindi sila nagpayaman sa gobyerno nung sila ay nandoon. Yun ang binabanggit ni Pastor Kibuloy. That the government belongs to the people and nobody owns the government. And nobody owns the funds of the government except the people. Kaya tama yung sinasabi, mayaman ang Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Sino dito ang taga-Agusan, Surigao area? Ang dami. Ang area na yan, ang pinakamayaman sa ginto, nickel, copper, timber, mining, you name it, they have it. Pero ang region na yan, ang isa sa pinakamahirap na rehiyon sa buong Pilipinas. Why? Sapagkat nakokontrol sa ilang pamilya, nakokontrol din ang politika dito sa rehiyon ng Agusan provinces and Surigao provinces. Kaya no wonder itong lugar na ito, pinugaran ng New People's mamamayan, subalit wala ng pundo ang gobyerno. Why? Ang ito pa ang nakakasalasong mga kapatid. Out of 65% budget released, so anomalously and scandalously mga kababayan, 531 billion pesos ang napunta sa unprogrammed items kaagad. Pag sinabing unprogrammed items, ito ay hindi priority. Ito ang mga insertions. Ibig sabihin ko, ito ang kukurakutin na mundo. My goodness. Nobody can make the DBM issue the releases of public funds other than the President. Therefore, the buck stops with the President. Inutil na, kurakot pa, tarantado, pardon for the word. But I cannot find any more appropriate adjective to describe this kind of failure and collapse of a government that the Filipino people don't deserve. Hindi natin deserve magkaroon ng ganitong kabulog na uri ng pamumuno sa atin. Ng pamamahala at ang Senado, ang eleksyon, talagundol, landslide, ang PDP, kasama si Pastor Kibuloy. History is starting to unfold tonight. It shall be the people's voice. It shall be a decision that will unify ng lahat ng mga Pilipino across the world and all over the rest of the country. Sapagkat ang totoong kapangyarihan nagmumula sa taong bayan. Mabuhay po kayo. Kayo po ang totoong bayani at ang ating pamahalaan. Ang magtatayo at magtataguyod nito ay ang mulat na pagkakaisa ng mga Pilipino para sa tunay na reforma at pagbabago kasama ang totoong mabuting pamamahala. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Everybody please stand up. Please. Samahan niyo ako kahit di magandang boses ni Eric, kagaya ni Grace at the please stop to it. Let's do it. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y papantayan, Pilipinas ko hirap. Last na to sa bahagi ko. Kay sarap mabuhay
sa sariling bayan. Kung walang alipin at may kalayaan, ang bayan sinisiil, bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Mabuhay po kayo. Victory is soon to be with the Filipino people.